enough, right? I have a voice. I had enough. Everything that you do, there is a consequence. And I refuse to let it pass anything from this point onwards. So that's basically who I am. I'm a very patient, I'm very kind, and I'm very forgiving person, but until the limit. When I get to my limit, I'm sorry. I don't think I'm the best person for you to fight. Because, you know, the nicest people, they turn to be the most dangerous people. Because when we give our best and we get to the limit of the abuse of certain people, we know we just throw, literally we don't care anymore. So there. So I just want to wish you all the very best. Please do remember and remind yung sarili mo to be always kind to everyone. We don't know the battles that other people are going through. That I need to say. Hello mga kapopcorn! So yung particular video na pinakita ko sa inyo ay nakuha ko lang siya sa Star Talk, your daily celebrity scoop na fina-follow ko dito sa Facebook. Page siya na marami ding chismis, ganyan. So hindi ko alam kung saan ba ipinost ni Priscilla itong particular video na to, kung sa Facebook ba or sa kanyang TikTok account. So anyway, may nakuha tayong write-up dahil nag-research. Research talaga! Ganun ka-chismosa, lala. So, may ni-research tayo kasi gusto natin malaman kung ano ba talaga yung sitwasyong kinasasadla kanilang mag-asawa. Kaya eto na nga ang nabasa natin na tinanggal nga daw ni John Estrada ang comment section sa kanyang Instagram account para hindi na makakomento si Priscilla ng mga pang-aasar niya at pambubuli. Kasi sobrang lahat yata daw ng ipinost ni John Estrada nung time na yun ay sinasagot ni Priscilla. Sa Boracay daw ito si John Estrada, no? At hindi daw si Priscilla ang kasama dahil ito si Priscilla ay kasalukuyang nasa ibang bansa. So sa mga comments daw kasi, itong mga netizens, ito talaga yung may mga kasalanan kung bakit nauwi sa ganito. So sa mga komento daw ng netizens, pabiro daw na nagtatanong yung mga fans kung sino daw ang kasama ni John Estrada sa Boracay. So tinanong nila kung si Lena, which is si Mercedes Cabral, na ang role doon sa Batang Quiapo ay kabit nitong si Rigor na si John Estrada, o si Marites, ang tunay na asawa niya doon sa Batang Quiapo, na ginaganap pa naman ni Cherry Pie Pecache. So si Rigor kasi, ang karakter niya doon, no, si John Estrada ito, siya ay isang pulis na merong asawa at isang kabit na tinira niya sa isang bahay. No? So saktong-sakto pala to kay John Estrada, tong role niya sa Batang Quiapo, sinasabuhay niya talaga. So si Priscilla daw ang sumagot nitong mga tanong ng netizens na ito. So hindi na niya pinahirapan si John, siya na talagang sumagot. So nagtag pa daw siya ng pangalan ng isang babae. So sabi, si at Lily Holman. Imagine, kilala niya kung sino ang syubet. So bukod pa daw doon, nagkomento ulit si Priscilla doon sa picture kung saan, eto papakita ko sa inyo, yan. Solo picture ni John Estrada at sinabi niya doon na, looking very divorced, Mr. Estrada. At talagang may laman itong sinabi niya, for sure. Kasi hindi naman siya magsasabi ng ganun kung wala siyang, di ba? Ang dami na speculation sa mga netizens, obviously. Dahil very given yung komento ni Miss Priscilla dito. Nakatag pa rin yung girl na binanggit niya sa isang komento. Chinek daw nung mga malalalang netizens kung sino daw itong babaeng binabanggit ni Priscilla, ay naka-private daw ang profile nito. So wala daw idea kung itong babaeng ito ay taga-showbiz pa, pero inassume ng karamihan na may kinalaman ito sa kung ano ang problema ng mag-asawa ngayon. So ngayon, ang mga netizens ay kung ano-ano na daw ang verdict at akusasyon dito sa aktor. Nakadagdag pa daw ang kwento dun daw sa pag-alis ni Priscilla kamakailan kasi noong July 15, nag-post si Priscilla sa Instagram account niya na nakasakay sila ng eroplano at sa airport kasama yung anak nila ni John Estrada. Tapos nasa caption nito ay what's next. Tapos may Brazil flag, may airplane emoji, etc. So, hindi daw alam kung babalik ba si Priscilla dito. Pero sa hashtag naman niya, nakalagay doon ay family vacation.
So, hindi natin alam kung matutuluyan na ba na lisanin for good ni Priscilla itong Pilipinas dahil nga kamakailan lamang, kung ating matatandaan ay parang last year lamang ito ay nagkaroon ulit ng problema, no, na dinala ulit nila sa social media yung problema nilang mag-asawa at marami na naman ang nakimarites at nakisawsaw dito sa issue na ito, no. Lately lang yon actually, no. Ito kasi si Priscilla meron kasi siyang ugali na parang pina-publicize niya yung mga nangyayari sa kanila kaya siyempre tsaka obviously yung mga pino-post ni Priscilla is talagang problema nila mag-asawa. So, very given. So, yung isang interviewer daw na isang media show, nag-text daw kay John para hingian daw ng, panayam pero hindi daw sumasagot si John. So, sabi nagbiro pa nga daw na hindi naman daw siguro si Roda o Joel Lamangan yung kasama niya dun. 'No, at sinabi nga daw na nagkaroon ng matinding gulo noon sa pagsasama ni John at Priscilla pero naayos nila. So, this time daw kaya ay maayos pa daw kaya itong gusot na ito o magdidiborsyo na ng tuluyan at mapapawalang bisa na ang kasal. Magpapawalang bisa na ng kasal. So, naniniwala daw kaya si Priscilla na kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. So, eto nga at, may consequences nga daw ang pagpo-post sa social media. Kung hindi daw nag-post si John Estrada ng pagbabakasyon niya sa Boracay, di sana hindi daw 'to biniro ng netizens. Pero however, talagang gano'n, 'di ba, social media niya 'yon. So, kung hindi daw nagkomento ang mga netizens ay wala daw makokomentuhan itong si Priscilla at hindi daw sana lumaki yung issue. Naglabas nga daw ng saloobin 'to si Priscilla na obviously talagang may connect lahat-lahat ng mga kaniyang mga, ginawa sa social media 'to 'pag kome-komento niya kay John, 'no. Meron talagang something, 'no. Tingnan na lang natin kung saan 'to hahantong yung mga susunod na kabanata. In the end ba, nakabuti ba itong pagse-share nila sa public ng mga kaganapan nila sa buhay, which is very common na sa relasyon nila kahit way before pa. Pero may mga friends tayo, sa totoo lang nga, eto chika ko lang sa inyo, bubulong ko sa inyo. Meron akong mga friends na talagang naka-site daw kay John na may kasama daw sa public na not just a normal friend na girl, kasi with matching na holding hands and akbay, gano'n. So, nakita daw nila sa isang teppanyaki restaurant. So, thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!